po na tayong lahat ay naghanda para sa araw na ito upang tayo ay magkasama-sama na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Basahin po natin ang Psalm 99. The Lord is King, let the nations tremble. He sits on his throne between the cherubim. Let the whole earth quake. The Lord sits in majesty in Jerusalem, exalted above all the nations. Let them praise your great and awesome name. Your name is holy, mighty King, lover of justice. You have established fairness. You have acted with justice and righteousness throughout Israel. Exalt the Lord our God. Bow low before His feet, for He is holy. Hallelujah. Tunay po na ang ating Diyos ay banal at walang makakaparis sa Kanya. At bilang Ama natin na banal siya, ang gusto ng Panginoon, tayo din ay banal sa harapan niya. At siya lang ang pwedeng magsabi nun sa atin. Hallelujah. He make us holy and acceptable to Him. Hallelujah. Hallelujah.
sambahin ang iyong banal na pangalan. Lord, nakikita mo ang aming mga puso. Panginoon, alisin mo ang mga hadlang sa pusong ito, Panginoon. At ikaw lamang ang matira dito, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon, yung aming mga isipan, naguguluhan, nahihirapan, Panginoon. Subalit dahil sa iyo, Panginoon, merong kapayapaan, O God. Hallelujah. Sa iyong presensya, Panginoon, meron kaming nararanasang pag-ibig. Tunay na pag-ibig, Panginoon. Tunay na pag-asa. Tunay na pagmamahal, Panginoon. At sa iyo lamang namin ito natatagpuan. Sa iyo lamang namin ito nararanasan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, hindi dahil sa lahat ng ginawa mo sa amin. Hindi dahil sa sinagot mo ang aming mga panalangin. Kundi dahil, Panginoon, ikaw ang aming Diyos na may lalang sa amin. At karapat-dapat sa mga papuri at pagsamba. Karapat-dapat sa mga papuri at pasasalamat ng iyong mga anak. Hallelujah. We praise you, God. At hindi kami magsasawa, Panginoon, na ibalik sa iyo ang lahat ng papuring ito. Dahil hindi namin kayang ibigay sa iyo yung mga problema, Panginoon, na nasa sa amin, yung mga dalangin namin na matagal na, Panginoon. Alam namin na may katugunan ka pa rin, Panginoon. Ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay, maging sa lahat ng mga nangyayari sa paligid namin, Panginoon. Hawak mo ang lahat ng ito. At ang nais mo, Panginoon, yung aming pagtitiwala. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, taos puso kaming nagtitiwala sa iyo. Taos puso kaming nagmamahal sa iyo. Hallelujah. Ang lahat ng pwede naming ibigay sa iyo, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo, maging ang aming mga buhay. Hallelujah. Wala kang katulad. Hallelujah. Ang iyong pag-ibig ay malawak, Panginoon. Ang iyong pangunawa, ang iyong habag, Panginoon, ay gano'n na lamang sa iyong mga anak. Hallelujah. We praise you, God. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. I sing your praises, oh God.
pagsama sa amin. Hallelujah. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Amen? Kaya naman, batiin natin ang ating mga kapatid na namiss natin ng isang linggo. Papuri sa Kanya. Amen? Amen. Are you ready to praise the Lord? Amen. Praise the Lord. Let us sing. Let us shout and clap our hands before the Lord. Praise the Lord. We will rejoice. We will celebrate the goodness of our Lord. Hallelujah. Shout up your hands.
Hallelujah. We give you praises. We give you honor. Hallelujah. We give you glory, O God. Hallelujah. We will continue to sing your praises. Our praises to you, O God. Hallelujah. We glorify your holy name. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in time of need.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Ang prayer. Ganon kahalaga ang pananalangin na hindi dapat ito choice lang. Amen? Hindi ito yung kapag ka may time lang tayo or kapag ka may tira pa tayong lakas. After nating mapagod sa napaka-busy araw natin, parang sige, may lakas pa ako, pwede pa ako mag-pray. Hindi ganon ang pananalangin. Ang pananalangin ay isang napakalakas sa sandata na kinakailangan ng bawat isa na nagsasabing siya ay follower ni Jesus Christ. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Jesus Christ, kinakailangan ang communication mo sa Kanya ay constant, consistent, tuloy-tuloy, hindi ka tumitigil. Kasi doon nadidefine ang ating relationship with God. Kung gaano natin kadalas siya kausap. Kung gaano tayo ka-close sa Kanya. Tanungin mo ngayon katabi mo, nananalangin ka pa ba? Diba? Kasi kapag ka ang prayer mo ay pababa na pababa, pabagsak na pabagsak, ay baka ang iyong relationship with God ay palamig na ng palamig. Diba? Kapag ka ang mag-asawa ay hindi na masyado nag-uusap, diba? Palamig na ng palamig. Ganon din naman ang ating relationship with God. The more that we pray, the more that we communicate with God, mas nararamdaman natin yung closeness natin sa Kanya. Pero tama ba na manalangin lang tayo? Madalas, when we pray, we don't really know what to pray for. Hindi natin alam ano ang dapat nating ipag-pray. Or minsan hindi tayo sigurado, tama ba ang pinag-pray ko? Di ba? Yun yung mga tanong natin. Madalas sa mga Kristiyano, nahihirapang manalangin kasi hindi alam kung ano ang dapat ipanalangin. Hindi alam kung ano ang kalooban ng Diyos. In September 1999, ang NASA po, ay meron silang spacecraft na nawala or nasira. Ang tawag dito ay Mars Climate Orbiter. Ang Mars Climate Orbiter po, ito po sana ay ipapadala sa Mars para i-check or aralin, kumuha ng data tungkol sa atmosphere of Mars. Para siyang weather satellite for another planet. Ang mission na ito na ginawa ng NASA ay nagkakos lang naman ng $125 million. Diba? Grabe ka mahal. Tapos, idagdag mo pa yung years of work, yung mga scientists na napagod at yung mga brightest engineers na talagang nagbigay ng effort. Pero isang maliit na pagkakamali lang ang sumira sa buong mission na ito. Yung isang engineering team na ang tawag ay Lockheed Martin Team in Colorado, ang kanilang ginamit ay na unit or measurement ay English unit. So, ang ginamit nila ay pounds of force. Meanwhile, yung NASA Jet Propulsion Laboratory team in California, so magkakalayo kasi po yung mga offices, ang nagamit nilang measurement ay metric unit. So, newtons yung ginamit nila. So, nung ang spacecraft ay dapat i-adjust yung trajectory, mali yung na-encode ng mga numbers sa iba't ibang ng mga iba't ibang engineers. Kaya mali ang calculation. Instead of entering safely into orbit, it came into low. Tapos ang nangyari dito sa device na ito na pinadala sa Mars ay nasunog lang kasi sobrang malapit siya sa atmosphere ng Mars. Ang sabi ng NASA's Investigation Board, the root cause of the loss of the spacecraft was the failed translation of English units into metric units. Grabe, no? $125 million
naglaho, nasayang, simply because mali at magkaiba ang language na ginamit ng dalawang team. Ganon din sa prayer. Miscommunication, yun yung nag-ruin sa multi-million-dollar mission ng NASA. In the same way, kapag ang prayer natin is not aligned with heaven's language or God's will, we end up frustrated, misdirected, and sometimes even crashing in life. Prayer is not about convincing God to adjust to our units, but about syncing with His. Kapag tayo ay nananalangin, aware po ba tayo kung ano ang kalooban ng Diyos? Paano ba natin nalalaman ang kalooban ng Diyos kapag tayo nananalangin? Paano natin masasabi na tama ang aking pinag-pray? Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang prayer na itinuro sa atin ni Jesus Christ. Tinuro niya ito sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga followers. At sabi niya, ganito kayo manalangin. Matthew 6:9-13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Sabay-sabay. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Sabi ni Jesus, let your will be done on earth as it is in heaven. What does it say about our faith and life as believers? Tayo pong lahat ay tumunga at manalangin. Father God, we welcome your presence in this place. Salamat, Panginoon, dahil ang araw na ito, Panginoon, ay itinalaga mo, Panginoon, for us to deeply know you more and more. Salamat, Panginoon, dahil may purpose ka kung bakit kaming lahat ay naririto, Panginoon. Patuloy kang kumilos at magpakahayag sa bawat isa at ipakita niyo po ang layunin mo sa aming buhay, Panginoon. Matuto kaming sumunod, matuto kaming magpabago sa iyo, at matuto kaming magtiwala sa kung ano ang nais mo. Sa inyo po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Pwede na po kayong umupo. Ang title po ng ating preaching for today ay Praying on Heaven's Terms. Paano nga ba natin malalaman ang will ng God? Lagi niyo yung tanong natin kapag may pinagpray tayo, para lagi yung tanong natin, will ba to ng Lord? Di ba? Kasi kung magpray lang tayo, yun ang will ng God kasi masasayang lang ang oras natin kung hindi kaloob ng Diyos. Kasi kung hindi kaloob ng Diyos ang ating ipinapanalangin, ang ating isinasa pamuhay, sayang lang talaga ang lahat. At ang mangyayari sa atin, mababagsak lang tayo into a chaos. And in the end, ililigtas na naman tayo ng God kasi hindi tayo nakikinig sa kanyang will. And then, paulit-ulit. Pero sa dami ng mga options na ino-offer ng mundo, sa daming possibilities na pwede nating maisip sa isipan natin, ano nga ba ang kalooban ng Diyos when we pray? Dati matagal ko na pong na-i-preach po na ang original design ng God para sa lahat ay makikita natin saan? Sa creation pa lang, sa Genesis pa lang. Bago pumasok ang kasalanan sa Garden of Eden, makikita natin that there was an overlapping of two spaces. Yung heaven, which is God's realm, at yung earth, which is our space. At imagine yung picture. We are in a safe place in the presence of God. We are close to God. We can freely come to Him. We can communicate with Him. And we can see Him face to face. Yan yung situation sa Eden. Yan yung original design ng God sa atin. We are in a space where we can commune with God. Diba? May communion tayo with God. Kaso, dahil ng sin, dahil ng kasalanan, nagkaroon ng hukay, nagkaroon ng separation. Yung space ng God, hindi na pwedeng sumama sa space natin kasi we are not worthy. Ang mangyayari sa atin, matutupok tayo, mamamatay tayo, hindi natin kaya ang holiness ng God. Kaya ang ginawa, pinalaya sila sa Garden of Eden, the place where we can, where yung space ng God at space natin man ay nag-overlap. Kinakailangan lumaya sila kasi ang mangyayari sa human, mamamatay, matutupok. Pero dahil mahal tayo ng God, lumayas na lang muna kayo. Diba? Kaya,
yung separation na yon para magkaroon ng konting pockets of safe place ulit, kinailangan ng mga taong mag-build ng temples at magkaroon ng sacrifice. So, doon sa blood na mabububo, para siyang nagiging safe space for God to enter. Safe space for God to minister again and for people to meet God again. Kaya nagtayo sila ng templo at doon sa templo, doon nila kinakatay yung kanilang offerings at doon sa yung atonement, yung papatay na hayop, siya yung magte-take ng kamatayan na deserve ng tao and from there, pwede na ulit nating i-meet ang God. A holy place kung saan pwedeng ma-feel ulit ang presence ng God. Yan yung temple. Kung kaya, mapapansin natin yung place kung saan nami-meet nila ang presence ng God. Sa Bible, pag binabasa natin, pagka may encounter sila sa God, kagaya ni Moses, sobrang sacred yung place. Si Moses, nung na-meet niya ang God, at nung binigay ng God sa kanya yung kanyang purpose, yung kanyang command para kay Moses, through a burning bush, pinagyapak siya. Kasi nga, sabi ng God, this is a holy place. Hindi kakayanin ng ating unholiness and sinfulness yung presence ng God. Until Jesus came. Yung ministry niya is to bring back the original design. He became the safe place na one time lamang siyang mamamatay. He is the perfect sacrifice. He is the perfect atonement. And He is as if siya na yung templo na whenever we are in His presence or kung siya ay nasa sa atin, we can come closer to God. We can freely come again sa God. He became the safe place for us to encounter God again. Through Christ, we can come to the Father. Only through Christ lamang mare-restore ang relationship natin with God. Yung nasirang relationship na sinusubukan ng mga Israelitang buuin gamit ang templo, gamit ang mga pagpatay ng mga tupa, si Jesus Christ yung gumawa ng ultimate sacrifice para hindi na kinakailangan ulit gawin pa yon na paisa-isang beses lang. Si Jesus Christ is the perfect sacrifice, kaya isang beses lang siya kinakailangan mamatay. Kaya naman sa prayer niya, na tinuro sa mga followers niya, dito sa prayer na binasa natin, itinuturo niya sa atin at makikita natin yung hint sa prayer niya kung ano yung main goal ni Jesus Christ. Yung ultimate purpose ni Jesus Christ kung bakit siya bumaba dito. To restore the original state. Yung nasira, ayusin. Yung nabasag, muling buuin. Yung naputol, pagdugtungin. Kaya habang naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, tinuro niya sa atin ang isang prayer. An encouragement and a call to partake sa ministry ni Jesus Christ. And again, makita na ang heaven and earth being reunited again as one. A space where we can enjoy God's presence. Kaya sa prayer niya, ang sabi niya, let your will be done on earth as it is in heaven. This is the picture of the original state. Heaven and earth being one. A safe place for us to coexist with God. Kasi alam natin, we are made holy through Jesus Christ. Itong prayer na ito na tinuro ni Jesus sa atin speaks so much about the will of God. At dahil nga madalas hindi natin alam ang will of God, ang kailangan lang pala nating alamin ay ano nga ba ang prinsipyo ng kalangitan sa mga bagay-bagay na pinagpre-pray natin. Kadalasan kung saan-saan natin hinahanap ang will of God. Di ba? Basa tayo ng libro, punta tayo sa mga inspirational videos sa YouTube, makikinig tayo ng podcast, kung kani-kanino tayo makikinig. But do you know what the heaven is telling you? Kasi kung ang purpose ng God is to bring down heaven here on earth, sabi nga, let your will be done on earth as it is in heaven. Heaven coming down to earth, kinakailangan alam natin kung ano ang takbo ng langit, ano ang puso ng langit, ano ang sinasabi ng langit, at anong nangyayari sa langit. Colossians 3:2 says, set your affection on things above, not on things on earth. To know the will of God is to know what heaven says, what heaven sees, and what heaven feels. Napakahalaga na alam natin ang sinasabi ng heaven
ang perspective ng heaven sa kung anong nangyayari sa ating paligid at kung ano ang heart ng God, kung anong heart ng kalangitan, ng heaven towards the things that is going on here on earth. As followers of Jesus Christ, when we pray, dapat makita sa atin na tayo ay advocates of bringing heaven here on earth. Tayo ay mga ang tawag dito sa advocate sa Tagalog, kinatawan ng Diyos sa pagdadala ng heaven on earth. Kasi nga, tayo ang representation ng heaven dito sa lupa. And if people around us can't feel it, or ang earth hindi nila maramdaman ang heaven sa atin, baka hindi ka kinatawan ng Diyos dito sa lupa. Very important that as we pray, alam natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi sa Matthew 6:10, "Your will be done on earth as it is in heaven." Yan ay prayer na itinuro sa atin ni Jesus Christ. In order for us to know the will of God in our prayers, we need to tune in. Sabihin nyo nga, tune in. Kinakailangan naririnig natin ang Word of God when we pray. I mean, pag nananalangin ka, ang bukang bibig mo dapat ay sync sa word na nababasa mo sa Bible. When you pray, kinakailangan familiar siya sa Word of God. Ibig sabihin, naka-align ka sa Word of God ang iyong pananalangin. When we pray, we need to be tuned in on what heavens is saying. Dapat alam natin ang salita ng Diyos. Alam mo ba ang salita ng Diyos? Gaano ka kadalas mag-aral ng Word of God? Minsan hindi natin alam kung ano ipag-pray kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos. Colossians 3:16, "Let the Word of Christ dwell in you richly." Sobrang napakahalaga po ng connection ng ating prayers sa ating relationship sa Word of God. Kung gaano tayo kasipag manalangin, dapat ganun din tayo kasipag magbasa ng Bible. Kasi kung tayo ay pray at kulang tayo sa salita ng Diyos, paano ka manalangin? Saan mo hinuhugot ang prayer mo? Saan nanggagaling ang pinag-pray mo? Diba? Mga kapatid, ang wika ng langit ay ang Word of God. Ang salita ng Diyos ang pinaka-language sa langit. Diba? Kung pagpunta mo sa langit, hindi ka sanay sa Word of God, paano ka makikipag-usap sa langit? Hindi ka familiar sa mga kwento. Hindi ka familiar sa principles of God. Hindi ka familiar sa kung ano ang heart ng God. So, Word ng God, pagpunta mo sa langit, OP ka. Or, baka hindi ka pupunta sa langit kapag kulang ka kasi, di ba, parang, paano ka tatagal na walang salita ng Diyos, di ba? If we want to know the will of God, we need to start with His Word. Kung hindi natin alam ang Scripture, paano natin malalaman kung ano ang dapat nating ipanalangin? Diba? Madalas kaya tayo nagpre-pray ng mali kasi hindi tayo naka-align sa sinasabi ng Diyos. Kaya pala most of the time, we can come to God with confidence. Parang tayo ay hindi natin kayang maging confident sa ating pananalangin kasi we don't know His language. Hindi natin alam ang kanyang wika, ang kanyang salita. Hindi ka familiar sa voice ng God, hindi ka familiar sa terms ng heaven. Ang ating pananalangin ay mahalaga. Oo, pero hindi yun doon natatapos, mga kapatid. Mahalaga rin na hayaan natin na mangusap ang Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. It should be a two-way conversation. Amen? Two-way, hindi ikaw yung hingi lang ng hingi, tapos ang Diyos hindi mo hahayaang mangusap sa iyo. Paano mo malalaman ang kaloob ng Diyos kung hindi mo pakikinggan ang sinasabi niya sa iyo? And sometimes ang problema sa ating mga Kristiyano, lalo na tayo mga Pentecostals, di ba? Expect tayo na may maririnig tayong bulong. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Word of God. Diba? How can you be sure kung ano yung naririnig mo? Or ano yung ini-impress sa'yo ng God kung kulang ka sa salita ng Diyos? Kung sa Bible na bubuklatin mo na lang, kulang na kulang ka, paano ka magiging sure sa pinapa-impress sa'yo ng God? Or saan inilalagay ng God sa heart mo? Diba? Kaya minsan nagkakagulo-gulo ang ating isipan, nagkakamali-mali tayo, nananalangin naman ako, Lord, kasi kulang ka sa Word of God. Paalalahanan mo nga ang katabi mo, oy, ikaw ha?
Diba? Pray tayo ng pray. Wala namang basa. Diba? Hindi naman natin hinahayaan na ang Lord ay mangusap sa atin. You pray and tell God everything, and through the powerful Word of God, He speaks to you of His will. Nagiging natural sa atin to understand the will of God because part na ng buhay natin, ng sistema natin, ang salita ng Diyos. Amen? Di ba kapag magulang natin, kunwari, magulang mo, gusto mo magpaalam sa magulang mo na, for example, Mama, Papa, gusto ko pong tumambay dito sa tropa ko ng overnight lang. Alam mo na ang nanay mo ay galit sa tropa mong yan, hindi nagtitiwala kasi ay ang tropa mong yan ay nagsisinungaling at ang tropa mong yan ay bad influence. Dahil alam mong ayaw yun ng mama at papa mo, hindi mo na itatry na sabihin at hindi ka na lang tatamain. Sasabihin mo na, wag na nga lang, dito na lang ako sa bahay. Kasi kilala mo na, alam mo na magiging reaction ng magulang mo. Alam mo na yung reaction, alam mo yung heart niya, alam mo yung nasa isip niya, alam mo ang mangyayari kapag ipinagpaalam mo pa. Di ba? Kaya minsan, wag na lang. Sa halip na sabihin, wag na lang, ako na lang magdidesisyon, hindi ako sasama sa iyo. Sasabihin mo na agad sa tropa mo. Kasi nga, kilala mo na at alam mo na magiging reaction ng magulang mo. What I'm trying to say is, knowing the language of heaven, the Word of God, or ang pagkakakilala natin sa Kanya, gives us a better understanding of what He wants for us. Kung kilala natin ang Diyos, kilala natin ang salita niya through the Word of God, alam natin kung ano ang principles niya, alam natin ang gusto niya para sa atin, then alam natin kung anong dapat nating ipag-pray. Hindi natin ipipilit ang bagay na alam nating mapapahamak tayo. Hindi natin ipipilit ang mga bagay na alam nating ikalalayo natin sa Kanya because we are very knowledgeable sa Kanyang salita. And from there, alam natin ang hangarin niya, kaya magiging tama ang ating prayer. Magiging tama ang ating mga magiging response. Kaya, madalas ipinipilit natin na ang mali sa Lord when we pray, kasi hindi natin siya kilala. Pray ka lang ng pray, pero kulang ka naman sa aral ng salita ng Diyos. Proud na proud ka, ako'y madasalin, pero kulang ka naman sa salita ng Diyos. Hindi mo hinahayaan na ang salita ng Diyos ang mag-lead sa iyo sa iyong pananalangin, mangusap sa iyo. Si George Mueller po, isa po siyang missionary at pastor sa England, and he was a founder ng isang orphanage na umabot lang naman po sa 10,000 na mga bata ang kanyang kinupkop at inalagaan. At alam niyo po, never daw siyang nanghingi or nag-ask ng donation from anyone. Ang tanging ginagawa niya ay manalangin. Wow, 10,000, pakakainin mo, magpray-pray ka lang, di ba? Pero bago siya manalangin, lagi siyang nagbabasa muna ng Bible. Ito po yung kanyang words. Sabi niya, when I pray, I speak to God. But before that, I let God speak to me. Bago ka humingi sa Diyos, kinakailangan klaro sa iyo kung anong pinapagawa niya sa iyo. Klaro sa iyo ang purpose niya sa iyo. Klaro sa isipan mo kung ano ang hangarin niya sa iyo. So that when you pray for the right thing. One night, walang makain doon sa orphanage. Yung mga bata, gutom na, malapit nang kumain. So, excited na mga bata, akala nila may kakainin sila. Ang ginawa ni George, anong ginawa niya? Of course, nanalangin. And hours later, ilang oras ang nakalipas, may dumating na isang panadero. At sinabi, ginising ako ng Diyos para mag-bake ng tinapay para sa mga bata dito. So, amazed na si George noon, si Mr. Mueller that time. At nung ihahain na yung mga tinapay, isang milk cart ang nasiraan sa tapat mismo ng orphanage. Yung milk cart na magdi-deliver ng mga gatas sa mga bahay-bahay. So, maraming gatas yon. Dahil nasira yung cart, hindi na niya madi-deliver. Ang ginawa niya, lahat ng gatas, pinamigay sa mga bata sa orphanage. Ganyan mag-provide ang Diyos mo. Kung ikaw lamang ay mananalangin at magtitiwala, kikilos siya.
Di ba? Marami pa tayong mga narinig na mga stories ng ating mga kapatid. Mga kapatiran natin dito mismo na walang makain, mag-pray-pray, biglang pagbukas ng pinto, I think that's Pastora Tess. Sino ba? Tama daw, sino Pastora Sean? Pagbukas ng pinto, may isang malaking karne ng baboy or plastic na punong-puno ng karne ng baboy, biglang lulutuin na lang. Di ba? Ang daming beses na pinatunayan sa atin ng Panginoon. Sa ating pananalangin ay meron nangyayari. Amen? And we gain confidence in our prayer. Hindi, nagiging confident tayo sa ating pananalangin, hindi dahil feeling natin tayo ang right person to pray. Kasi minsan, we feel like we are qualified to pray dahil feeling mo ikaw ay qualified or you are the best person to pray. At kaya, to the point, naisipin mo, hindi yan gagaling kasi hindi ako nag-pray. Or parang mas may favor ang Lord kapag ikaw ang nag-pray kasi feeling mo ang banal-banal mo. Di ba? Pero hindi ganun eh. Ang ating confidence ay nagmumula sa kung kanino tayo nananalangin. Amen? Hindi dahil we feel like we are the right person, but because we are certain and we fully know na ang ating pinananalanginan ay Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen? Hayaan mong mangusap sa iyo ang salita ng Diyos. It should be a practice sa atin, CCFI-SPB. Kaya po dito po, ang prayer meeting po natin, talagang sinisimula natin sa Word of God and then we will pray. Kasi kung hindi natin alam ang Word of God, pray tayo ng pray, baka mali ang maging prayer natin. Ang dami pa namang nakalista, di ba, ang prayer request natin. Sari-sari talaga mga prayer. And minsan, Lord, ang tanong ko pag nag-pray minsan, Lord, ano kayang kalooban mo sa taong ito? Na ito yung sakit. Ito yung pinagdaraanan nila. Lord, ikaw ang mag-reveal. Diba? And sa lahat ng ating mga pinananalangin, ang pinaka-nais dapat natin ay ma-reveal ang Diyos sa kanilang mga kahinaan, sa kanilang mga problema. Kasi hindi pwedeng bigla na lang gagaling tapos ang pasasalamatan ay kung sino-sino lang. Di ba? Hindi pwedeng biglang gagaling tapos hindi mag-glorify ang God. Di ba? Sana sa ating mga buhay din, makita natin yung ating mga pagsubok, yung ating mga problema, na hindi lang, Lord, alisin mo na ang sakit. Ganun lang. Lord, i-provide mo na to, ibigay mo na. But makita natin, Lord, anong purpose mo dito? How can you be glorified through this? May sakit ka ba? May problema ka ba? Marami ka bang buhatin at dalahin sa buhay? Nakita mo ba ang will ng God, ang purpose ng God sa mga yan? Dahil doon lang natin mamimit or mamamaximize yung mga pagsubok, mga problema at magagamit for God's glory. Amen? Hayaan mong mangusap sa iyo ang Diyos at maging klaro sa iyo ang kanyang layunin. I-allow natin ang salita ng Diyos na mag-minister sa atin. Again, ito ay two-way conversation. Amen? Hindi ikaw lang ang salita ng salita. Makinig ka din sa Diyos. Listen to God. Tune in. Sabi mo nga, tune in. Sabi ni D.L. Moody, when we pray, we speak to God. When we read the Bible, God speaks to us. The less we read the Bible, the less power we will have in prayer. Kung kulang ka sa pagbabasa ng Bible, kulang ka sa power sa iyong pananalangin. Kasi lahat ng ginagawa natin, even our prayers, should be well-founded by the Word of God. Amen? Number 2, to know the will of God, we need to look up. Tumingin nga kayo sa taas. Tumingin nga eh. Okay. Kinakailangan makita natin ang perspective ng heaven sa mga nangyayari sa paligid natin. Kailangan nating makita kung paanong gumagalaw ang lahat ng mga bagay-bagay sa kung paanong nakikita ng God ang ating mga sitwasyon sa buhay. Diba? When the world sees defeat, God sees victory. Amen? Because alam na natin Alam na natin kung anong ending ng lahat ng ito. Nabasa na natin sa Bible na sa dami man ng mga problema at pagsubok na ating pinagdadaanan, sa ending ng lahat ng to, ang Diyos natin ay isang mananagumpay na Diyos. Amen? Sabi sa Colossians 3:2, set your minds on things above and not on earthly things. We see beyond the unseen. Ang nakikita natin ay higit pa sa nakikita ng mundo, sa nahahawakan. Kung alam natin ang perspective ng heaven, ng langit sa mga bagay-bagay, sa ating mga sitwasyon, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, malalaman natin
kung ano ang dapat nating ipanalangin. Magiging malinaw sa atin kung anong kasagutan ng Diyos at layunin niya sa ating mga buhay. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Kasi kapag makamundong lente ang ating ginagamit upang tingnan ang mga nangyayari sa paligid at sa buhay natin, mawawalan talaga tayo ng pag-asa. Mauubos tayo, susuko tayo, at magiging mali talaga ang ating prayer. Yung ating posture in prayer, yung attitude in prayer, na kulang sa pananampalataya, yung prayer na hindi fear of God, but fear na mawalan, maubusan, fear na matalo, fear na yung walang pananampalataya. Minsan nananalangin tayo pero yung posture natin mali. Yung posture ng ating heart mali. Kung alam natin ang pananaw ng Diyos sa lahat ng mga bagay, then magiging tama ang ating prayer. Parte ng let your will be done on earth as it is in heaven, ang makita ang lahat na batay sa kung ano ang isinasagawa ng Diyos sa ating buhay. Are you aware of what God is doing in your life? Aware ka ba at nakikita mo na hindi siya nakikita ng mga normal na tao? Alam mo yung parang nagiging peculiar tayo na parang may special powers na parang ang lahat ng mga problema pero ikaw, ang Lord, parang you're very certain may ginagawa ang Diyos. Di ba? Kasi ito yung confidence na nakukuha natin sa God. Ito yung confidence na kapag alam na natin ang salita niya, we start to see how God sees things. Amen? We stay hopeful despite all this news na naririnig natin tungkol sa mga katiwalian sa government. Di ba? Ang dami ngayong mga balita na ultimong yung mga nasa kalsada, 11,000 pala isa noon. Kaya huwag nyo naman tapakan. Yung nasa kalsada na nakikita natin ng mga umiilaw, di ba? May green, minsan green sa ibang mga city, Pero ang totoo, ang daming, parang pag tinitingnan mo yung paligid, yung bansa natin, yung mga gera sa ibang bansa, yung hunger sa iba't ibang parte ng mundo, parang, nakakawala ng pag-asa. Oo, nakakalungkot. Pero alam na natin, and we're very certain, na sa ending ng lahat ng ito, meron tayong God na victorious. God na ang justice ay ipapakita niya. Amen? Kaya when we pray through the lens or through the eyes of God, we can pray with confidence kasi kahit ang mundo ay ngarag na, we see what God is doing. Kasi we pray not to change God's will. We pray not to change God's will, but to see God's will. Amen? And so we can follow and entrust everything sa Kanya. Kaya nating ipagkatiwala ang lahat kapag nakikita natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Ang daling magtiwala kapag nakikita mo ang nakikita ng Diyos. And if we see through the eyes of God, ang daling yung problema, pagsubok na kinakaharap mo ngayon, ibigay sa Panginoon at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Focus on eternal perspective. Sabi mo nga sa katabi mo, focus! Diba? Minsan kasi kapag yung problema, feeling natin mas mabigat na or parang feeling natin na corner na tayo ng mga pagsubok, wala na tayong ibang tatakbuhan na overcome yung pinaka-will ng God or yung salita niya o yung purpose niya sa ating buhay. Huwag nating hayaang mangyari yon. Palagi nating tingnan ang kalooban ng Diyos and let's see through the eyes of God. Sabi po ni Charles Spurgeon, prayer is not pulling God down to my level, but lifting myself up to His. Tayo dapat ang iintindi sa kalooban ng Diyos. Hindi, when we pray, we are not telling God to adjust sa ating mga kagustuhan. When we pray, hindi natin sinasabi, Lord, gawin mo to kasi ito yung gusto kong mangyari. Hindi dapat ganun yung ating tone when we pray. Let's pray and ask God, God, ano bang maganda? Lord, anong nais mo sa buhay ko? Lord, alam ko, sinasabi mo sa iyong salita, ito ang mga pangako mo. So Lord, reveal to me kung anong layunin mo at ako ay susunod. Di ba? Mas madaling manalangin ng ganun kung alam natin ang kanyang nais na sinasabi sa kanyang Word of God at nakikita na natin ang kanyang mga pananaw sa ating kapaligiran. Number 3,
Feel God's pulse. Siyempre, kinakailangan, yes, tune in. Kinakailangan natin na mag-focus at makita kung paano nakatingin ang Diyos sa mga bagay-bagay. At higit sa lahat, kinakailangan din nating maging ang heart ng God. Let's have a heart na kagaya ng puso ng Panginoon. Pray with God's heart. Kailan ka huling nanalangin at chinek mo ang heart mo, Lord, and sinabi mo, Lord, yung heart ko, Lord, yung feelings ko towards these things sa pinagpre-pray ko, nawa, Panginoon, maging aligned sa'yo. Or talagang sinasabi lang natin ang gusto natin, gusto ko. Kinakailangan sa ating pananalangin, makapanalangin tayo ng kalooban ng Diyos dahil ang puso ng Diyos ay nasa sa ating puso. Amen? Kinakailangan alam natin yung nararamdaman ng heaven, nararamdaman ng God towards the things that we are praying for. Para alam natin ang will ng God. Heaven is not just about rules, but about the heart of God. God's will is always rooted in His love, mercy, and justice. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, tanungin mo, ano ba ang puso ng Diyos para dito? Anong pinagpre-pray mo ngayon? Meron ka bang iniintay na matagal mo ng gustong-gusto, na tanong mo na ba, Lord, ano ang nararamdaman? Ano ang sinasabi ng heart mo towards this? Diba? Or mas maano lang sa iyo yung gusto ko. Kinakailangan alam natin ang nararamdaman ng Diyos. To know the will of God, we must have the heart of God. I-check mo ang puso mo. Do you have the heart of God? Ang puso mo ba ay naka-align sa puso ng Diyos? Si Mother Teresa po, isa siyang philanthropist at sikat po siya na teacher and minister at talagang humahayo kung saan-saan para mag-reach out at tumulong sa mga tao. Palagi siyang nananalangin para sa mga poorest of the poor in Calcutta. May nagtanong sa kanya isang beses at ang tinanong sa kanya, paano mo nagagawang hawakan ang mga taong ito? Paano mo nagagawang i-touch ang buhay nila? Yung mga may sakit, yung mga namamatay na, paano mo nahahawakan yung mga untouchables? How are you reaching out to them? Anong secret? Ang sagot ni Mother Teresa, I see Jesus in every face. I pray for them as if I am serving Christ Himself. Dapat nakikita natin kung ano yung nararamdaman ni Jesus Christ. Kung ano ang nararamdaman ng God dito sa taong ito, yun din sana ang nararamdaman natin. Hindi lang sa tao, kundi sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, nakikita mo ba ang mukha ni Jesus Christ? Kung nakikita mo ang mukha ni Jesus Christ, tatarayan mo ba yan? Di ba? Kung ang nakikita mo sa katabi mo ay mukha ni Jesus Christ, aawayan mo ba yan? Di ba? Hindi, mahiya ka, mamahalin mo dahil image ni Jesus Christ yan. At kung ang lahat ng tao, kahit yung mga mahihirap lang, kahit yung mga nanlilimos sa labas, kahit yung mga nagkamali sa atin, kahit yung nag-serve sa atin ng mali, or nag-serve sa atin ng late, sa kainan, or nagsukli sa atin ng kulang, pag bumili tayo, kung nakikita natin si Jesus Christ sa mga mukha nila, matututunan natin silang mahalin. Amen? Ito yung secret to see God in their faces. Amen? To have, kung ano yung heart ng God sa kanila, sana ganun din ang maging heart natin sa iba. Kasi we are all created in the image of God. Therefore, kinakailangan nating ibigay yung right dignity na deserve ng bawat isa as the image of God. Amen? Our prayer life should not be about asking for ourselves, but about feeling the heartbeat of heaven for those who are suffering and for those who are in need. Amen? Kung hindi natin nararamdaman ang puso ng Panginoon sa ating mga pinananalangin, magiging mali at magiging mali talaga ang ating mga prayers. Kasi magpre-pray tayo out of our own hearts. Yung ating feelings,
hindi from God. Kung hindi natin matututunan ang puso ng Diyos sa mga sitwasyon natin sa buhay, hindi natin magagawang malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabi ni John Wesley, prayer is where the heart of God and the heart of man meet. When we pray, yung heart ng God at yung heart ng man, iisa dapat. Hindi pwedeng matatapos ang prayer mo nang magkagalit kayo ng Diyos. Oh Lord, gusto ko ganito. Pero alam mo, gusto ng Lord, di ba? In Jesus' name, amen ka. Pero sa isip mo, basta Lord, bahala ka na, gusto ko ganito. Hindi ganon. When we pray, dapat merong unity kayo ng God. Dapat ikaw ay ikaw yung magsusurrender ng heart mo sa God. Lord, anong sinasabi ng heart mo? And I will meet you there. And I will entrust everything to you. Isusurrender ko sa iyo ang puso ko. At alam kong hindi mo ko pababayaan. Amen? Amen. Kasi napakahirap ng kung laging ang prayer natin ay ipinipilit natin ang gusto natin. Amen? Sino ditong namimilit? Lord, ito na nga kasi yung gusto ko. Lord, ito kasi yung gusto. Siya kasi ang gusto ko. Siya na ito ang gusto ko. Lord, ito yung dapat masunod kasi ito ang tama. Hindi. Kinakailangan ang heart ng Lord ay maging heart natin. Amen? Tanungin mo nga katabi mo, kamusta ang heart? Yan, di ba? Sana ang heart ng katabi mo ngayon ay kagaya ng heart ng Lord. Amen? Sabi ni John Wesley, prayer is where the heart of God and the heart of man meet. Kinakailangan makaniig natin ang puso at maging kaisa ng puso natin ang puso ng Diyos. Sabi po sa Romans 5:5, God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. This is how we continue or carry on the mission of Christ. Yung restoration ng nasirang, yung original state, na yung overlapping of heaven and earth, yung magkasama ang realm ng God at realm ng tao, wherein we can commune with God freely at walang balakid. Ito yung ministry ni Jesus Christ. At tayo bilang mga tagasunod niya, we carry this advocate. We carry this mission with us. Tayong nandito sa daigdig. While waiting sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, we are already trying our best na dalhin ang langit dito sa lupa. And we start with praying. Upang madala natin unti-unti, kasi we become the pockets of heaven. We become the foretaste of heaven. Tayo na merong Kristo sa ating buhay, wherever we go, tayo yung nagiging safe place where others can meet God. Where others can freely communicate with God. Kasi tayo yung kinatawan ng heaven dito sa lupa. Kasi, kung sa pagpipray, kung doon pa lamang sa prayer life natin, nagfe-fail na tayo, paano tayo gagamitin ng God sa paghayo? Diba? Kung sa prayer life natin, kulang na kulang tayo, paano natin i-expect na maging mapagbigay tayo sa iba kung kinakailangan natin magbigay? Kung sa prayer life natin, kulang na kulang ka, how will you be able to make yourself available for Him? And when we pray, dapat we pray na driven ng word or ng will ng God. Una, dahil we are tuned in. Alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang sinasabi ng salita niya, kaya alam natin kung anong dapat nating ipanalangin at kung papaano tayo mananalangin. Samahan mo ng pag-aaral at pananaliksik ng Word of God ang pananalangin mo upang mas maging malinaw ang kalooban ng Diyos sa iyo. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagsasalita, hayaan mong mangusap siya sa iyo through His Word. Also, look up. To carry on this mission of bringing heaven to earth, we have to see life from heaven's perspective. We see how the heaven sees our situations, yung mga problema natin, na even though the world is telling us or sa situation parang defeated, wala nang pag-asa,
you know that God is doing something. You know that God has a purpose. And you can continue sa buhay mo because you know that God has a different plan than what the world is expecting. Amen? We look through an eternal lens. We see beyond the temporary. And lastly, kung nais nating maging tama ang ating pananalangin at maging aligned sa will ng God, siguraduhin muna nating tama ang ating puso. Yung tulad ng sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung nasa sa atin yung tatlong yon, kung ginagawa natin ang tatlong yon, we are tuned in, we are focused, and tayo yung heart natin ay tama, yung pananalangin natin ay hindi mananatiling panalangin lang. Hindi lang aligned yan sa will ng God, pero yung panalangin natin, yung hopes natin, magta-transpire ito into faithful actions. Amen? Hindi mo lang alam ang will ng Lord, hindi mo lang ipinapanalangin ang will ng Lord, ipinapamuhay mo na rin. Amen? Yung Word of God at yung mga sinasabi natin sa prayer natin, yung mga binabanggit natin sa ating pananalangin, hindi siya mananatiling iyak lang at mga salita lang. Kasi magmamaterialize ito sa buhay mo. Magmamaterialize sa buhay mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Yung faith mo ay hindi lang yan magiging imagination lang. Hindi lang siya expectation. Yung perspective and vision mo, it will become so tangible that you and many others will be able to touch, to taste, to see, and to experience the goodness of God. Yung heart ng God in you, hindi siya mananatiling feelings lang. Naawa lang at compassion lang na nararamdaman mo lang towards other. It will allow you to love in action. It will allow you to do something, to reach out sa mga taong pinaaabot sa iyo ng Diyos. Kasi yung will ng God, hindi natatapos dito. Hindi natatapos dito. Kinakailangan, we will do something about it. Amen? Kaya may mga taong humahayo. Kaya may mga taong nagpapatuloy. Kaya may mga taong naglilingkod. Kasi their faith, their hopes, their prayers allow them to go. Allow them to move. Allow them to take a step of faith at magtiwala sa Panginoon at sumunod. Magagawa mo magpatawad, maging kontento sa buhay, at magagawa mo kung ano talaga ang purpose sa iyo ng Panginoon. Hindi mananatiling feelings and imaginations lang, but you will live a purposeful life for God. Pero kinakailangan simulan natin sa pananalangin. Dito ito magsisimula. And while we wait on Jesus sa kanyang pagbabalik, let us live as true citizens of heaven. Nawa ang buhay mo ay maging parang burning bush na na-meet ni Moses, na dala-dala ang purpose at mensahe ng Panginoon sa buhay ng ibang mga tao, sa buhay ng mga ibang taong kasalamuha mo. Nawa dahil nasa sayo ang presensya ng Panginoon, maging para kang isang templo na banal, na dala-dala ang presensya ng Diyos. And when you meet new people, they don't just meet you, they meet the Holy God, Creator of heaven and earth. Let your will be done on earth as it is in heaven. May all that you do reflect that heaven. Sa lahat ng ginagawa mo, sa pamumuhay mo, nawa mag-reflect talaga yung heaven na dadalhin ni Jesus Christ dito when He comes back. The kingdom of God is at hand. Kaya manalangin ka hanggang sa dulo. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, kung saan there will be new heaven and new earth. A space where the presence of God, the heaven,
is completely overlapping with our space, yung earth. Complete na magkasama ng muli. No more pain, no more worries, no more sufferings. Sa dulo ng ating mga Biblia, ipinakita kay John kung ano ang magiging itsura ng heaven here on earth. Yung sinabing heaven here on earth. Yung heaven and earth being one in its full and complete form na plinano ng Diyos, and eternally doon na tayo mamumuhay. Pwede po ba nating basahin ang Revelation 21 verses 1 to 5? Tayo pong lahat ay tumayo. Kung gusto nating maging kaparte doon sa new heaven and new earth, and kung tunay na citizen tayo ng heaven, at doon sa nag-iintay sa atin na tahanan sa future, sana ngayon pa lang ginagawa na natin yung ating responsibilities. Let's bring down heaven here on earth. Simulan natin sa pananalangin. Sabay-sabay po nating basahin ang Revelation 21, 1 to 5. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, Write this down, for these words are trustworthy and true. Doon po, sinabi, Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. Nakaka-excite, no? Yung inihahanda ni Jesus Christ para sa atin. And right now, ang pwede nating gawin while we are anticipating and waiting, pray. Because that is how we bring heaven here on earth. We taste the foretaste of heaven because we start na tayo maging responsable na kinatawan ng langit at gagawin natin yung dapat nating gawin. Unay manalangin, pagkatapos nun, we will be able to do the purpose of God for us. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we thank you for this wonderful reminder today. Salamat, Panginoon. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, Panginoon, ang langit at yung space namin, O God, muli, Lord, ay pag-iisahin mo. Dahil, Lord, ipupurify mo ang lahat. Jesus Christ. At Lord, while we are waiting here, O God, i-embody na namin yung pagiging true citizens of heaven. Starting by praying, O God. Nawa, Panginoon, tunay na kami, Panginoon, ay maging mapanalanginin, O God. Maging tapat kami, Panginoon, sa aming communication with you, O God. Nawa, Panginoon, wag naming hayaan, O God, na kami po ay manalangin in a wrong posture, O God. Na Lord, nananalangin lang kami, Panginoon, for the sake of masabi lang ang kailangan namin. For the sake lang na masabi namin na nag-pray kami. But Lord, nais namin, Panginoon, na maging aligned sa iyo pong will, sa iyong kalooban. Maging aligned kami sa iyong naisin, sa iyong purpose sa aming mga buhay. God, reveal to us your word. Reveal to us your purpose. And each time we pray, O God, Lord, ang aming confidence ay magmumula, hindi dahil sa kung sino kami, Panginoon. Hindi dahil sa estado ng aming mga puso or ng aming buhay, O God, but Lord, our confidence is coming, O God, from you, O God, the God whom we are praying to, O God, who is able, true to His promises, at alam naming
walang ibang nais kundi kabutihan at pag-ibig lamang para sa aming lahat. Lord, sa tuwing nagiging magulo ang lahat, Panginoon, allow us to see through your eyes. Sa tuwing nahihirapan kaming magtiwala, Panginoon, allow us to see through the lens of eternal faith, O God. Na Lord, kami, Panginoon, ay magtitiwala, Panginoon, dahil alam naming you are doing something better, O God. And out of the desert, O God, water will spring, O God. At alam namin, Panginoon, kikilos ka. At Lord, gagamitin mo even our failures, O God. Because you are never wasting any battles, O God, sa aming mga buhay. Lord, even our failures, even our set-offs, O God, ang aming mga pagkakamali, Panginoon, ay gagamitin mo, Panginoon, para, Lord, makita na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. So, Lord, constantly, we will dwell in your presence. We will pray, O God. At Lord, palitan niyo po ang aming mga puso na gaya ng puso mo. Ang pag-ibig na kagaya ng sayo, na hindi lamang po puro sarili namin ang nakikita namin when we pray. But Lord, ang nakikita namin, ang aming puso, Panginoon, ay tumitibok para sa lahat ng minamahal mo, Panginoon. So Lord, we will pray ng may pagtitiwala at nalalaman ng iyong hangarin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyo lang ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa pangalawang gawain at ito po ay ang pagbibigay, ang ating tithes and offering. Ang pagbibigay po ng ating tithes ay obligasyon natin sa God. Ito ay ang paglalaan natin ng 10% sa anumang tinatanggap natin mula sa Kanya. Ito ay pagmamay-ari ng God. Ito ay hindi lamang kautusan, kundi isang paghahayag din ng ating pananampalataya at relasyon natin sa ating Diyos. Kaya't sa tuwing ibinabalik natin ito, ipinakikita natin sa God na ang lahat ng meron tayo ay ito ay nagmumula sa Kanya. Narito po ang ilan sa mga layunin sa ating pagtitithes. Ito po ay nagpapalakas ng pananampalataya natin sa ating Diyos at nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Kanya. Gaya po kanina nung naulit ni Pastor sa preaching kung paano po nagtiwala si George Smoller na sa kanya pong pananalangin ay may ginamit ang God para po magbigay ng tinapay at ng gatas para po may makain ang mga bata. Kaya napakalaking halaga po na tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon dahil sa Kanya nagmumula ang lahat-lahat ng mga pagpapala dito sa lupa. Ito ay nagpapakita din po ng pasasalamat natin sa ating Diyos sa mga biyaya na natanggap natin. Dahil sa Kanya nga po nagmumula ito, kaya marapat lamang na maibalik natin ang pasasalamat na ating natatanggap. Ito man po ay maliit o sa malaking bagay, ibabalik po natin ang pasasalamat sa Kanya. Ito ay nagbibigay din po ng suporta para sa ating church, para matugunan ang mga pangangailangan dito. Gayon din naman po para lalong magamit ito sa mga paghahayo, sa mga mission, sa mga Bible study at sa iba pa pong paraan para magpalaganap ng salita ng Diyos. Kaya't ang sabi po sa Malakias 3:10, linggo-linggo na po natin itong naririnig, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito
Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang offering naman po, ito po ay ibinibigay natin na karagdagan matapos tayo ay mag-tithes. Ito ang sukat ng ating pasasalamat sa kabutihan ng God sa ating buhay. Kaya't ang sabi po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. At sa building band po, ang ating pong church ay hindi lamang ito gawa sa bato, at kahoy, kundi ito ay simbolo ng ating pananampalataya at pagkakaisa bilang katawan ni Kristo. Kaya ang atin pong makakalap na salapi, pag pinagsama-sama po ito, ay malaking tulong po para po sa pagpapaayos sa ating church. Nakikita naman po natin na napakalaki na ng pinagbago. Kumpara po noon na tayo po noon ay siksika na ngayon po meron ng aircon, mas gumanda po ang aura. At higit po sa lahat, ay para po ito doon sa ating ipinapanalangin na magkaroon po tayo ng mas malaking lupa upang mas marami pa pong mga kaluluwa ang makapakinig ng salita ng God. Kaya po muli, tayo po ay magkaloob muli. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa mga salaping ito, Panginoon, na nalikom ngayong umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, O God, ang mga kapatid namin ito, O God, na nagkaloob. Hindi lamang po, Panginoon, financially, kundi sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Patuloy mo po silang tulungan, Panginoon, at patnubayan. Ganon din naman po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, O God, na nangangailangan, Panginoon, ng trabaho. Patuloy niyo po silang tulungan, O God, na
matanggap, O God, at makita, Panginoon, ang magandang trabaho, O God, upang sila, Panginoon, ay makatugon din, O God, sa pagbibigay sa iyo, O God. Itinataas din po namin sa iyo sa umagang ito, O God, ang mga maghahawak ng mga salaping ito. Patuloy mo po silang pagkalooban ng katalinuhan at karunungan upang, Panginoon, ang mga salaping ito ay magamit sa pagpapalaganap ng iyong ubasan. Kaya muli, binabalik po namin ang mataas na papuri, parangal. In Jesus we pray. Amen. sapagkat siya ay mabuti at tapat palagi. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! We praise you, Lord. Hallelujah! Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise.
po, Panginoon, Ikaw na naglikha sa amin, pinatunayan mo kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo nais na bigyan kami ng kapayapaan, ng pagmamahal, ng katapatan, pati yung victory, Panginoon, sa pakikipaglaban namin sa buhay namin dito sa daigdig. Sa'yo lahat yan ang gagaling. At ang tanging magagawa namin, Panginoon, papurihan, dakilain, itaas ang banal mong pangalan sa buong buhay namin, O Diyos. Hindi kami titigil, Panginoon, na mag-glorify ka sa buhay namin, O God. At gagawin namin yan, Panginoon, hanggang sa pagdating mo, Panginoon naming Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit mo sa amin sa umagang ito. Salamat sa sermon, sa preaching, O God. Salamat sa praise and worship. Salamat sa lahat ng mga tumugtog, umawit. Salamat, Panginoon, sa mga ginamit mo sa ushering team, sa multimedia, sa lahat ng mga ministry na ito, Panginoon, maging ang Children's Church, Panginoon, at ang mga nagtuturo doon. Salamat, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nakikita namin ang pagpapala mo sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat din sa iyong mga anak na naririto, Panginoon, sa umagang ito. Nag-worship sa iyo, Panginoon. Inuna ka sa araw na ito. Ikaw ang pinapupurihan, Panginoon. Salamat sa kanila, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan na maging masipag sa aming pananalangin. Turuan mo kami, Panginoon, na hindi lamang kami lalapit sa iyo, kundi matututo kaming makinig kung ano ang kalooban mo para sa amin. At itulot niyo po, Panginoon, na ang kalooban mo na ito ay hindi maging dahilan upang kami magtampo o maging dahilan, Panginoon, para isipin namin na kami pinaparusahan mo at pinapahirapan. Kundi ang kalooban mo, Panginoon, ay maging tanda sa amin na merong kang mas better na bagay para sa amin. Yung best ang gusto nyo para sa amin, Panginoon, at hindi lang yung mga nais namin. Turuan mo kami, Panginoon, na tanggapin kung ano man ang kalooban mo para sa amin. Ang makinig kami sa iyo, O Diyos. Ang mag-glorify ka sa buhay namin, O Diyos. Turuan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, O Diyos, ang dadalhin namin ng heaven dito sa daigdig, O Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban mo para sa amin. At itulot mo rin, Panginoon, na sa bawat mga hinaing namin, sa paglapit namin sa iyo, O God, magkakaroon kami ng pananampalataya, matibay na pananalig sa iyo, Panginoon, na ang kagustuhan mo para sa amin, ito ang makabubuti para sa bawat isa. Hindi kami titingin, Panginoon, na makikinig sa mga tao na nakapalibot sa amin na nagsasabi sa amin kung ano ang mas maganda. Ang pakikinggan namin, O Diyos, ang iyong banal na salita at kung ano ang sinasabi mo sa aming mga personal prayers. O God, ang dalangin namin, ay patuloy kaming makasunod sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ito ang church mo, Panginoon. Pagpalain mo ang church mo, O God. Bigyan mo ng mga puso na marunong makinig at marunong sumunod sa iyo at gawin kung ano ang kalooban mo para sa amin. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay at anuman ang kahilingan mo para sa Panginoon ngayon, hingin mo yan sa Kanya sapagkat nakikinig siya sa iyo. And let the word of God dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and every one. And all God's children will say, Amen and Amen.